Nakaranas na ba kayo ng kababalaghan? Ang isang grupo naglakad sa Intramuros, Maynila kagabi para sa kakaibang paranormal experience. Silipin natin yan sa report ni Bea de Guzman. Nandito tayo ngayon sa Intramuros para sa taunang Ghost Walk ng Paranormal Philippines. Buksan nyo lang lahat ng senses nyo. Buksan nyo lang. Pag sabay-sabay nyong buksan yan, meron at meron kayong mararanasan. Maraming historical na nangyari rito. Nabuo ang grupong Paranormal Philippines noong 2011 sa pangunguna ni Theophilus, isang paranormal researcher at investigator. Madalas kang Kwento niya, hindi inborn ang kanyang paranormal abilities. Nahubog na lamang ito sa kanyang paglaki, mula sa panonood lamang ng mga katatakutan hanggang sa pagsama sa mga taong may malalim na kaalaman at karanasan dito. Si Miss Sharon Navera is isang inborn na psychic and paranormalist na sikat noon pa man. That was year 2009. Tapos I was under her training and doon ako na-develop, doon bumukas yung ESP ko. Pero ano nga ba ang paranormal? Ito ay ang pinagsamang para, isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay sa kabila o beyond at normal. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa mga pangyayari, pinomena o kakayahan na nasa labas ng pangkaraniwang paliwanag ng siyensya. Sa Pilipinas, madalas itong nauugnay sa kababalaghan. Pero giit ni Theo, ang paranormal pala is malawak. Hindi lang pala siya about katatakutan, hindi lang pala siya about horror stories or ghost stories, mga spirits. Related din siya sa mga kakayahan, yung mga abilities na hindi kayang gawin ng normal na tao. anya, hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng paranormal na abilidad. Minsan na itong nagdulot ng depresyon at tanging pananampalataya sa Diyos lang ang kanyang naging sandata. Misyon ng Paranormal Philippines na magabayan ang mga taong bukas ang third eye o extrasensory perception nang sa gayon ay magamit nila ito sa kabutihan. Ang Ghost Walk ngayon ay mahalaga raw umanong parte ng kanilang pagsasanay. Subukan nyo pong kunan ng video dito, yung buong palibot. Lalo na dito sa part na to. Parang naiiyak ako, parang gusto kong humagulo. Which is unusual kasi hindi ko siya madalas maramdaman. Pero kanina nung bumukas yung sensor ko, ayan, teka lang. Subukan kong i-ano ulit. Subukan mo lang mag-video, baka may makuha. Mabigat talaga dito, sir. Mabigat. I don't know kung may nagsisay ba or may pinatay, ganon. Si Hope Resurrection, bata pa lang ay nakakaranas na ng mga paranormal na bagay. At dito raw siya nakahanap sa grupo ng lakas na labanan ng stigma sa mga katulad niya. Husgahan po ako ng mga tao, ng mga kaibigan ko, kapitbahay ko na sinasabing baliw ako o nakakakita ako na kung ano-ano, masakit po yun para sa isang individual. Dadaan ka po sa depression pag gano'n o magkakaroon ka ng anxiety. Minsan nga iniisip ko na baka nga lang talagang baliw ako. Huwag niyo pong naisin, napilitin, mabuksan ang third eye niyo. Si Mark, bago lamang sa grupo, hindi pa lubusang naniniwala sa paranormal pero nandito para mag-obserba ng ibang perspektibo. Mapatunayan kung totoo talaga o hindi. Kasi pag sinabi mo lang na hindi totoo yan, wala ka namang, hindi mo naman sila nakasama sa point of view nila. At saka meron din namang gustong mangyari si Sir Theo na parang sa Pilipinas, pag may kinakailangan, nandun ka. Gusto ko talaga mangyari yung nagkakatalog lang ng data. Ganun lang, tapos yung logical approach. Bagamat simple lamang ang naging aktibidad ng grupo, ang pagkakataong makapagsama-sama sa isang lugar para sa layuning maging sensitibo sa paligid ay isang karanasang hindi malilimutan. Paalala ng grupo na marami pang misteryo sa mundo na hindi pa lubos na nauunawaan ng tao. At ang panghuhusga raw sa mga taong may kakayahang paranormal ay pagpapakita ng saradong spiritualidad, utak at puso. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.